Napatigil ako sa pagsasalita dahil bigla na lang itong tumigil sa paglalakad. Stop hesitating, Marimar. Pwede bang itrato mo naman ako na parang boyfriend mo at hindi amo mo lang? And please stop worrying because I will not harm you. I just wanna monitor you. Seryoso na wika nito na ikinatahimik ko. Bigla naman ako nakaramdam ng konsensya. I'm sorry if I'm too fast. Ibabalik na lang kita sa kwarto mo. I'll check you. Naputol lang sinasabi ni Marcos dahil mabilis ko itong hinalikan sa labi na ikinagulat nito. Ikinapit ko din ng mabuti ang mga braso ko sa leeg nito at isinubsob ang aking muka sa balikat nito. Naramdaman at narinig ko ngayon ang mabilis na tibok ng puso nito. Sa kwarto mo na lang tayo, babe. Bulong ko pa dito. Narinig ko ang sunod-sunod nitong paglunok dahil siguro sa pagkabigla. Lihim naman akong napangiti. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi nang makarinig ako ng ingay. Bahagya pang kumirot ang ulo ko nung sinubukan kong umupo sa kama. Inilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng kwarto ni Marcos. Napansin ko pa ang isang plangganang tubig at isang bimpo na nakapatong sa ibabaw ng lamesa na nasa tabi lamang ng kama. Napangiti ako dahil mukhang inalagaan akong mabuti ni Marcos. Napansin ko rin ang nakabukas pa nitong laptop at mga papel na nagkalat sa isa pang lamesa na nasa loob ng kwarto nito. Nagsimulang hanapin ng mga mata ko si Marcos. Nakita ko ito na nakatayo habang nakatalikod sa may bintana. Napakunot-noo pa ako nang mapansin ko na meron itong kausap sa cellphone nito. I can save the company without your help, Amy. Stop threatening me. I'm done with you. Narinig ko pa na wika ni Marcos sa kabilang linya bago nito ibinalik ang hawak nitong cellphone sa bulsa ng suot na pantalon. Tila ba may malalim itong iniisip? Napansin ko rin ang paghilot nito sa sentido nito at pagluwag ng suot nitong kurbata. Hindi pa man lang pala ito nakakapagpalit. Halatang marami itong ginagawa at may problema itong kinakaharap sa kumpanya nito. Pero nagagawa pa rin ako nitong alagaan. Nakaramdam ako bigla ng konsensya. Nang pumaling si Marcos sa direksyon ko ay bahagya pa itong nagulat dahil nahuli nitong nakatitig ako dito. Ngumiti naman ako dito dahilan para mapangiti rin ito sa akin. Masyado akong swerte para maging girlfriend ng binata. You're awake, wika pa ni Marcos sa akin. Tumayo ako sa kama para lumapit dito. Natigilan pa si Marcos nang bigla ko na lang itong niyakap ng mahigpit. Mahal kita. Wika ko pa habang nakasubsob sa balikat nito. Naramdaman ko ang paghaplos ng palad nito sa aking likod. Are you still sick, babe? Hindi makapaniwala na tanong nito sa akin. Lalo ko naman itong niyakap ng mahigpit. I love the way you cling to me. I love you too, Marimar. Natatawa na dagdag pa nito bago ako niyakap pabalik. Hindi ko maiwasan na hindi mapangiti nang maramdaman ko na yumakap pa sa akin si Marcos na para bang ayaw pa ako nitong paalisin sa higaan. Hindi ko rin mapigilan na namnamin ang pagkakataong yun kaya mas nagsumiksik ako sa balikat nito. Hindi pa ba tayo babangon, sir? Halos pabulong na tanong ko kay Marcos sa may tenga nito. Napangiti ako nang hinalikan pa muna ako nito sa noo. 5 minutes pa, babe. Sagot naman nito sa paos na boses. Sumiksik na lang ako sa katawan nito. What a nice scene! You really look good together. I still can't believe that the two of you ended up to be together. Wika ng isang boses na nakapagpamulat sa aming dalawa ni Marcos. Kunot ang noo na nagkatinginan pa kaming dalawa bago sabay na bumaling sa nagsalita. Nanlaki ang mata ko at agad na napaupo sa kama. Mom! Tita! Gulat na reaksyon namin ni Marcos nang makita namin si Tita Mabel na nakamasid sa amin habang nakangiti. Good morning! Ngiting-ngiti na bati pa sa amin ni Tita Mabel. Nang mapansin ko na kinukunan kami nito ng mga larawan, ay nagmamadali akong umalis sa kama. Stop taking pictures, Mom! Saway naman ni Marcos sa mami nito na tumayo na rin para agawin kay Tita ang cellphone nito. Napangiti na lang din ako dahil mukhang masayang-masaya si Tita Mabel. Habang wala sa akin ang atensyon ni na Marcos at Tita Mabel, ay pasimple akong naglakad palabas ng kwarto ni Marcos. Babe, narinig ko pang tawag ni Marcos sa akin, pero binaliwala ko na lang yun. Nagpatuloy ako sa paglabas ng kwarto. Hi!
Bungad sa akin ng isang pamilyar na boses pagkabukas ko ng pintuan. Napangiti ako nang makita ko ang maganda nitong ngiti habang nakatingin sa akin. Ibinuka pa nito ang mga braso para siguro yakapin ko ito. "Rafael!" Masaya na tawag ko dito nang matauhan ako. Agad ko itong sinugod ng yakap dahil sa sobrang tawa. "Did you miss me?" Tanong pa nito sa akin habang yakap-yakap ako. Tumango-tango naman ako dito bilang tugon. "Babe, you need to cover your... What are you doing here, Rafael?" Narinig kong reaksyon ni Marcos, nakakalabas lang din ng kwarto. Natawa naman ng mahina si Rafael. "To see Marimar," sagot nito habang nakangiti. Bahagya akong nagulat nung bigla na lang akong hinigit ni Marcos palayo kay Rafael at lagyan ang bewang ko ng tuwalya. "Anong ginagawa mo, sir?" "Covering the stains in your short." Sagot naman ni Marcos na lalong ikinakunot noo ko. Narinig ko ang pag-asik ni Rafael habang ang pagtawa naman ni Tita Mabel na ngayon ay nakikinig na pala sa amin ni Marcus. "You're amazing, pare." "Did the two of you enjoy? How's the journey?" Nakakaloko ang ngiti na tanong pa sa amin ni Tita Mabel. Naguguluhan naman na tiningnan ko lang ang mga ito. Hindi ko kasi maintindihan kung ano bang pinag-uusapan nila. Tumingin ako kay Marcus na parang nagtatanong. Ngumiti naman ito sa akin bago nito nilapit ang bibig sa mitenga ko. "I think you have period, babe." Bulong nito sa akin. Naramdaman ko naman bigla ang pag-iinit ng aking pisngi. Marcus' point of view. Hindi mawala ang pagkakatingin ko kay Marimar habang masaya itong nakikipagkwentuhan kay Rafael sa may sala. Nandito lang ako ngayon sa kusina at umiinom ng kape. Mabuti na lang at salamin ng dingding ng aking kusina kaya natatanaw ko ang mga to. Hindi ko pa rin maisip kung bakit nandito na naman ang pinsan ko. "Are you not going to join them, anak?" Bungad sa akin ni Mommy nakakapasok lang ng kusina. Nagpapasalamat ako dahil hindi na ako nito kinukulit matapos nito kaming makita ni Marimar sa aking kwarto. Humigop muna ako sa tinimpla kong kape bago umiling-iling sa tanong sa akin ni Mom. "No, let them enjoy each other, Mom." Sagot ko naman dito. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Mom. Umupo ito sa isang bakanting upuan na katapat ng inuupuan ko. Nagsimula na rin itong magtimpla ng kape. "Are you not jealous, son? I knew that you know that your cousin likes your girlfriend." May panunukso sa boses na tanong ni Mom habang nakatingin sa akin na para bang hinihintay ang magiging reaksyon ko. Pinagmasdan ko munang mabuti si Marimar bago umiling sa tanong ni Mommy. "No, because she likes me, Mom. That is the most important thing to me. And I'm so lucky for knowing that. I trust her, and my cousin too." Sagot ko na ikinangiti nito ng malawak. "Good to hear that, anak. Trusting someone you love is a good foundation for a strong relationship. But you must also protect her while trusting her. I hope you get my point. You should guard her, but not in a tiring way." Wika nito na napabuntong hininga pa. Marahil ay naalala nito ang failed relationship nito at ni Dad. Mom used to trust Dad back then, but Dad cheated on her. I can't blame her for having trust issues. Mom and Dad are in a good relationship now. They are friends. Mom's spending her time in her business while my dad is living happily with his new family. I went to my mom to give her a hug. "Don't worry, Mom, because I will protect Marimar, even if you don't tell me to do so." Nakangiti na sagot ko naman dito habang yakap ito. Naramdaman ko pa ang paghagod ni Mom sa likod ko. I can't believe that we will be like this. This is my best moment with my mom so far. Nawala ang atensyon ko kay Mom nang mapatingin ako sa direksyon ni Rafael at Marimar. Napakunot noo pa ako nang makita ko na tumatawa ang mga ito na parabang sobrang masaya sa isa't isa. Agad akong bumitaw mula sa pagkakayakap ko kay Mom. "Kainis, bakit ang saya nila? What are they laughing about?" "Ang akala ko ba hindi ka nagsiselos, son? What's with your reaction?" Natatawa na tanong sa akin ni Mom. Napatingin ako dito at napabuntong hininga ng malalim. "Jealousy is part of a relationship. We can't avoid it." Palusot ko na lang kay Mom para hindi na ito magtanong pa. "I don't really feel jealous with my cousin because I know him. But seeing how comfortable and happy my girlfriend with him is, that's not acceptable for me.
Making her happy is my responsibility as her boyfriend and not my cousin's. Bakit ba kasi nandito si Rafael, Ma'am? Why did you bring him here? Nakakunot ang noo na tanong ko kay Ma'am. Natawa naman ng mahina ang aking ina dahil sa reaksyon ko. I didn't do that. Bakit ko naman dadalhin dito ang karibal ng anak ko sa pag-ibig? May panunukso na sagot naman ni Mom sa akin. Napakunot noo ako. Baka naman pinapunta siya dito ng girlfriend mo. Baka tinawagan siya ni Marimar. Dagdag pa ni Mom na lalong nagpakunot sa aking noo. How? Wala siyang... Hindi ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin dahil naisipan ko na tingnan ang aking cellphone. I checked the phone call history. Hindi ko napigilan na tingnan ng masama si Marimar na ngayon ay tumatawa nang makita ko ang phone ko na ginamit nito para tawagan ang pinsan ko. What's with them? What's wrong, son? Narinig ko pa na tanong sa akin ni Mom. Saglit akong tumingin dito para ngitian ito. Nothing, Mom. I just need to talk to Marimar. Sagot ko naman dito bago nagsimulang lumapit sa kinaroroonan ng magaling kong girlfriend na ngayon ay seryoso nang nakikipag-usap sa pinsan ko. We need to help him. Narinig ko pang wika ni Marimar kay Rafael na ikinakunot ng noo ko. Natigilan pa ako dahil sa paraan ng pakikipag-usap nito sa pinsan ko na para bang seryoso ang mga ito at may binabalak na hindi ko alam. Hindi ko rin alam na kaya na nitong magsalita ng English. Siguro dahil magaling magturo ang binayaran kong tutor para dito. Natuwa naman ako dahil doon. Pero bahagya rin akong nakaramdam ng inis dahil parang may itinatago ito sa akin. Marimar? Agaw pansin ko dito na ikinagulat pa nito. Nagtaka naman akong lalo dahil sa naging reaksyon nito. Ngumiti naman ang dalaga agad sa akin nang makabawi ito. Is she hiding something? Wika ko pa sa sarili. Marimar's point of view. Kagagaling ko lang sa learning session nang makarating ako sa bahay ni Marcus. Naabutan ko pa si Carlo na saktong papasok ng gate ng bahay nito. Natigil ito sa tangkang pagpasok sa gate nung makita ko. Agad ako nitong sinalubong ng ngiti at yakap. Matagal-tagal na rin kasi kami nitong hindi nagkikita dahil naging busy ako sa mga learning session ko. Oh my God! Kumusta na, Marimar? Hindi ka na tumatambay sa bahay ah. Wika pa nito na bahagyang lumayo mula sa pagkakayakap sa akin. Hinawakan ako nito sa magkabila kong balikat at pinakatitigan ako. Still beautiful, friend. Dagdag pa nito bago ako hinalikan sa pisngi. Natawa naman ako dahil doon. What are you doing, man? Singit ng isang boses mula sa aking likuran. Natigil naman sa ginagawa nito si Carlo at bahagyang lumayo sa akin. Ngumiti pa ito na para bang kinikilig. Ako naman ay kinakabahan na nilingon si Marcus dahil tulad ng aking inaasahan ay nakakunot na naman ang noo nito. Binigyan ko ito ng isang alanganing ngiti. Kasi sir, stay away from my girl, man. Seryoso ang boses na baling naman ni Marcus kay Carlo. What? Your girl? You mean girlfriend mo si Mare? Baling naman sa akin ni Carlo na ngayon ay nanlalaki ang mga mata. Nagpalipat-lipat pa ang tingin nito sa amin ni Marcus. Napansin ko naman na parang naguguluhan si Marcus sa nangyayari. Pinandilatan ako ng mata ni Carlo. Ngumiti naman ako dito at nag-peace sign. Sinulat mo sa akin si Papa Marcos? Nakapamewang na tanong sa akin ni Carlo. Napakagatlabi pa ito na para bang gusto ako nitong tinisin ngayon. Sorry, Mare. Nakayuko na naka-peace sign na paumanhin ko naman dito. What's going on? Seryoso naman na tanong ni Marcus. Napatingin ako dito. Ngayon ay nagpapalipat-lipat ang tingin nito sa amin ni Carlo. Ngumiti ako dito ng malawak. May gusto siya sa'yo, sir. Sagot ko dito na itinuro pa si Carlo. Napakunot noon naman ito. What do you mean? I'm si Reyna. Sagot naman ni Carlo na nag-post pa. Muntik patuloy akong matawa dahil doon. Narinig ko naman ang pag-asik ni Marcus. Ngayon ay nandito kami ni Carlo sa may sala. Hindi ko maiwasang mailang dahil kanina pa ako nito pinagmamasdan. Si Marcus naman ay tumuloy na sa kwarto nito matapos itong malaman na bading si Carlo at hinayaan na lang kami na makapag-usap. Isa pa sa iniisip ko ngayon ay ang tampuhan namin ni Marcus. Simula kasi kahapon nung dumating si Rafael at Tita Mabel ay hindi pa rin ako nito masyadong pinapansin. Wala na dito ngayon si Rafael dahil umalis na rin naman ito kahapon kasama ni Tita.
Magkaaway ba ka ngayon ng boyfriend mo? Tanong bigla ni Carlo. Napatingin naman ako dito. Ngayon ay kinakain na nito ang inihanda kong cake. Hindi ka na sa akin galit? Nakangiti na tanong ko dito. Inirapan naman ako nito. Ano pa nga ba magagawa ko? Nobyo mo na ang Marcos ko. I'm your best friend, so go! Suporta kita, friend! Sagot nito na ikinatuwa ko. Pero kapag nagsawa ka na sa kanya, share mo na lang sa akin Dagdag pa nito bago uminom ng juice na tinimpla ko dito. Sinamaan ko naman ito ng tingin. Wala akong balak ibigay siya sa'yo, no? Nakairap na wika ko naman dito. Narinig ko naman ang pagtawa nito. Just kidding, Marimar! Agad naman itong binawi. Sinamaan ko naman ito lalo ng tingin. Don't look at me that way. Baka mamaya agawan talaga kita dyan. Pananakot pa nito sa akin. Iniiwas ko na lang ang tingin ko dito. Napabuntong hininga naman ako nang maalala ko na hindi pa rin kami ayos ngayon ni Marcos. Don't think too much, Marimar. Sa tingin ko naman ay mahal ka talaga ni Marcos. Baka kailangan niya lang ng lambing mo. Wika pa ni Carlo na ikinatingin ko dito. Ngumiti ito sa akin na nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Sa tingin mo? Ay nako, oo friend. Ang mga lalaki kasi natin, minsan ay kailangan lang ng lambing. Sige na, bye na. Hahanap pa ako ng sarili kong lalambingin. Sa tingin ko, magiging busy na ako. See you na lang if I see you. Wika ni Carlo na tumayo na mula sa pagkakaupo. Congratulations nga pala! Dagdag pa nito. Nakailang buntong hininga muna ako bago ko naisipang katukin ang pinto ng kwarto ni Marcos. Naisipan ko kasi na sundin ang payo ni Carlo. Susubukan kong lambingin si Marcos para mawala ang tampo nito sa akin. Babe? Tawag ko pa kay Marcos mula sa loob. Naramdaman ko pa ang pamumula ng aking pisngi dahil hindi pa naman ako sanay na tawagin itong babe. Napakunot noo ako nang wala akong narinig na anumang reaksyon mula sa loob. Marcos, nandiyan ka ba sa loob? Tawag ko pa dito. Pero katulad kanina ay wala pa rin akong narinig na anumang reaksyon mula sa loob. Ganun ba kalaki ang tampo nito sa akin para baliwalain ako ng sobra? Saad ko pa sa aking sarili. Simula na ba ito ng hindi pagkakaunawaan ni na Marcos at Marimar? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po. Magandang araw, listeners. Humihingi po ako ng pasensya sa inyo sa kadahilan ng hindi nakakapag-upload ng regular dito sa channel natin. Ang lugar po namin kasi ay medyo naapektuhan ng bagyong Christine. Medyo bumaha po sa nearby areas malapit sa kung saan po ako naninirahan. And at the same time, nagkaroon po ng mga adjustments pagdating po sa school ng aking anak. Ngayon po ay nagkakaroon po sila ng mga makeup classes at mga makeup projects para po sa school upang mahabol nila kung ano man po yung mga na-miss nila. Kinailangan ko po munang mag-focus at tulungan ang aking anak sa mga projects niya at sa mga classes niya para po hindi po siya mahuli. Muli po, humihingi po ako ng pasensya kung hindi po regular ang pag-upload dito sa ating channel.